Balitang Pulis Gabo. Isang pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan mga ka-okay. Good morning, lungsod ng Olongapo. Welcome po sa ating programa ngayong umaga para ipaabot sa ating mga kababayang Olongapeño ang mga balita. Hatid sa inyo ng Subic Broadcasting Corporation at ng 97.5 DWOK FM, ito ang radyo ko. Ang kapartner natin sa paghahatid ng mga mahalagang kaganapan at impormasyon dito sa loob ng ating lungsod. Ako po si Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig mula sa City Community Affairs and Development Unit ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Rosalind D. Ferreira, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office, at ito ang Balitang Pulis Gabo. Muli po, happy Thursday po mga ka-okay sa ating mga listeners at sa mga viewers po. Sana safe po tayong lahat. Yes, partner. Kaisa ng bawat Pilipino at ng Olongapeño na itataguyod natin ng mga adhikaing mapaganda ang ugnayan ng kapulisan, pamahalaan at mamamayan tungo sa isang ligtas na bansa. Kami ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng mga komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan dito sa lungsod ng Olongapo. Aming ihahatid ang mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At sa pagsasakatuparan ng mga hakbang at gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Katuwang ang himpilang ito sa pagpapalakas ng ating pagbibigay ng mas malawak na impormasyon. Ating abangan din ang mga crime prevention tips na naglalayong mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng ating mga ka-okay. At sa ating pagpapatuloy, ang mga kaganapan na may kaugnay sa pagpapatupad ng ating peace and order sa ating lungsod sa pamamagitan ng ating PNP activities sa ilalim yan ng pamumuno ng aming City Director, Police Colonel Richie R. Claraval, at sa pagsasakatuparan ng gampanin na tutugon para sa ating mga kababayang Olongapeño. Sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP, Police General Jose Melencio Corpus Nartatas Jr. na may layuning mapagtibay ang magandang ugnayan sa ating komunidad. Kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng aming Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. Kaakibat ang ating mga partner agency upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy mga ka-okay, ang datos ng ating weekly accomplishment report mula February 9 to 15, 2026 ng ating previous week. Sa kabuuan ay merong 17 total arrested ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel Claraval mula sa magkakaibang anti-criminality operations. At sa campaign against illegal drugs, 9 drug personality ang naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa matagumpay na isinagawang 8 anti-illegal drug operations, kung saan nakapagkumpiska tayo ng illegal na droga na may kabuoang standard drug price na 824,797 pesos and 92 centavos. 3 wanted person naman ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office mula sa magkakahiwalay na inasang manhunt operation sa buong lungsod ng Olongapo. Samantala, sa ating kampanya laban sa illegal gambling ay meron pong 5 arestado sa isinagawang operasyon. Mahigit kalahating milyon na kush at regular na marijuana kumpiskado, 2 high-value individual arestado ng Pulis Gabo. Isang matagumpay na at malakihang operasyon ang naisagawa ng Olongapo City Police Office laban sa pagpapakalat ng iligal na droga na nagresulta sa pagkakakumpiska ng higit 700,000 piso na halaga ng kontrabando sa Barangay New Cabalan nitong madaling araw ng February 10, 2026. Sa ilalim ng pamumuno ni City Director Police Colonel Richie R. Claraval, ikinasa ng City Police Drug Enforcement Unit bilang lead unit katuwang ang Police Station 4 ang isang anti-drug bypass operation sa kahabaan ng Purok sa Limbas Street bandang alas 3:35 ng madaling araw. Nagbunga ang operasyon sa pagkakaaresto ng 2 lalaking suspect na kapwa kinilala bilang newly identified high-value individuals. Ayon sa ulat, nakumpiska mula sa mga suspect ang mga sumusunod: 7 heat-sealed plastic sachet ng Kush o high-grade marijuana na may bigat na 450.8
grams at may standard drug price na 676,341 pesos. Isang stock ng marijuana tumitimbang na 969.013 grams na may standard drug price na 116,281.56 centavo. Pagkaka-recover ng 3,000 pesos na ginamit bilang buy-bus money. Ang kabuuang halaga ng nakuhang illegal na droga ay 792,622.56 centavos. Ang mga naarestong individual at ang mga nakalap na ebidensya ay agad na dinala sa tanggapan ng CPDEU para sa kaukulang disposisyon at paghahain ng mga kasong paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang matagumpay na manifestasyon ng seryosong pagpapatupad ng Enhanced Managing Police Operation sa ilalim ng PNP Focus Agenda at mabilis na pagtugon ng kapulisan upang mapanatiling mapayapa at malinis ang lungsod mula sa mga banta ng iligal na droga. Ang Olongapo City Police Office ay mananatiling tapat sa kanilang mandato at maghatid ng mabilis, tapat at nararamdamang serbisyo para sa kaligtasan ng bawat Olongapeño. Samantala, partner, 7 pang drug personalities ang naaresto ng Pulis Gapo sa buong linggo kung saan nakumpiska ang shabu na may kabuuang timbang na 4.71 gramo at marijuana na may timbang na 1.228 gramo na may nagkakahalaga ng 32,273 pesos and 60 centavos. At ang mga naarestong individual ay nasampahan na ng kaukulang kaso sa korte para sa paglabag sa Republic Act 9165. Ang serye ng mga operasyong ito ay bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng Olongapo City Police Office upang linisin ang mga barangay mula sa impluwensya ng iligal na droga. Para naman sa manhunt operation accomplishments, wanted person na may kasong rape na lambat ng Pulis Gapo sa Zambales. Matagumpay na nadakip ng mga otoridad ang isang 18 years old na lalaki na isang wanted person na isinagawang operasyon sa Purok 3, Barangay Nagbayan, Castilleos, Zambales nitong alas 3 ng hapon ng February 10, 2026. Ang operasyon ay isinagawa ng tracker team ng Police Station 1 bilang lead unit katuwang ang Castilleos Municipal Police Station. Isinerve ng mga operatiba ang warrant of arrest laban sa akusado para sa mga sumusunod na krimen. Rape by sexual assault under Article 266-A Paragraph 2 of Revised Penal Code na may itinakdang piyansa na 200,000 pesos at rape under Article 266-A Paragraph 1-A na walang inirekomendang piyansa. Ang nasabing warrant ay ipinalabas ni Honorable Maynard R. Principe, Presiding Judge ng Regional Trial Court, Branch 100, Olongapo City noong February 5, 2026. Ang naarestong individual ay nasa kustodiya ng Police Station 1 para sa dokumentasyon bago iharap sa kaukulang hukuman. Bukod dyan, 2 pang wanted person tiklo sa manhunt operation ng OCPO. 2 individual na may nakabinding warrant of arrest ang matagumpay na dadakip ng Olongapo City Police Office sa magkahiwalay na operasyon sa lungsod. Unang nadakip ang isang 38 anyos na lalaki nitong February 9 taong kasalukuyan. Bandang alas 12 ng tanghali sa Magsaysay Drive, Barangay East Tapina. Ang operasyon ay sinagawa ng tracker team ng Police Station 2 para sa kasong paglabag sa Republic Act 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Samantala nitong Pebrero at 13 bandang alas 9 ng umaga, isang 40 anyos na babae naman ang naaresto sa Foster Street, Barangay New Cababay. Ang joint operation ay pinangunahan ng tracker team ng Olongapo City Mobile Force Company katuwang ang Police Station 2. Ang suspect ay nakaharap sa mga kasong slight physical injuries at slight oral defamation. Ang mga nadakip na personalidad ay dinala sa kaukulang himpilan para sa dokumentasyon bago iharap sa mga hukumang naglabas ng kanilang mga warrant. At partner, dahil dyan, manatili po nakatutok dito lamang sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko kapagkat kami po ay magbabalik sa loob lamang ng ilang paalala. Tayo po ay muling nagbabalik dito lamang sa Balitang Pulis Gapo. Dito sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At para sa karagdagang balita, suspect sa financial account scamming nahuli sa entrapment. Nalambat ng mga otoridad ang isang 35 years old na construction worker sa isinagawang entrapment operation sa tapat ng isang convenience store sa West Bahak-Bahak, Olongapo City nitong alauna ng hapon, February 10, 2026.
Ang matagumpay na operasyon ay isinagawa ng Olongapo City Cyber Response Team katuwang ang Police Station 1. Nahaharap ang suspect sa paglabag ng Section 5D ng Republic Act No. 12010 o ang Anti-Financial Accounts Scamming Act na may kaugnay sa Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang suspect ay residente ng Giginto, Bulacan ay kasalukuyang nasa kustodiyan ng Police Station 1. Ayan partner, no, kaya dapat talaga hindi natin binabaliwala yung oral defamation na yan tsaka yung pang-i-scam natin. Talagang may kalalagyan po tayo mga ka-okay. At yan po ang weekly accomplishment ng Olongapo City Police Office mula February 9 to 15, 2026. At para naman po sa ating community engagement at iba pang aktibidad para sa mga nakalipas na araw. OCPO, pinalakas ang integridad sa pamamagitan ng mandatory drug testing. Bilang bahagi ng PNP Focus Agenda, isinagawa ng Olongapo City Police Office ang isang regular mandatory drug testing noong February 17, 2026 sa OCPO Multipurpose Hall. Ang naturang aktibidad ay personal na pinangunahan ng aming City Director na walang iba kundi si Police Colonel Richie R. Claraval na sumailalim sa pagsusuri kasama ng mga tauhan mula sa City Headquarters, iba't ibang City Police Stations at CMFC. Upang matiyak ang katumpakan at integridad ng proseso, ang buong session ay pinasiyahan ng Olongapo City Forensic Unit. Maliban dyan, matagumpay na isinagawa ang programang Kadiwa ng Pangulo sa loob ng Camp Lieutenant General Manuel F. Cabal noong February 16, 2026. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng ating City Director Police Colonel Richie R. Claraval at aktibong dinaluhan ng mga personal ng Olongapo City Police Office. Ang aktibidad ay may layuning suportahan ng ating mga lokal na magsasaka habang binibigyan ng pagkakataon ang mga personnel ng Olongapo City Police Office na makabili ng mga produkto na may garantisadong mura at sariwa sa pamamagitan ng paglalapit ng mga ani sa loob ng kampo. Makakaiwas ang pagdagdag presyo kaya naman napakamura ng ating mga napamura ang ating mga kapulisan sa kanilang mga binili na ating pangunahing pangangailangan. Yes, partner. Mas okay ata yung word na nakamura. Nakamura na Pero partner, nakita ko talaga yung City Director natin dyan. Talagang ang dami niyang pinamili dyan. Kahit naman ako partner. Actually, it's a win-win situation na tayong mga kapulisan nakabili tayo ng mura, sariwa, and natulungan natin yung local farmers natin. Yes. Ato, usaping pasasalamat partner. Ang Olongapo City Police Office ay nagpapaabot ng taus-pusong pasasalamat sa pamahalaang lungsod ng Olongapo sa pangunguna ng ating masipag at masigasig na City Mayor Honorable Roland C. Paulino Jr. para sa turnover ng isang brand new Honda Click 125. Sana all. At ginanap ang seremonya ng turnover noong alas 8 ng umaga, February 16, 2026 sa Rizal Triangle Covered Court kasabay ng flag raising ceremony ng lungsod. Ang bagong kagamitang ito ay isang malaking tulong sa ating Traffic Enforcement Unit dahil sa dagdag na mobility na ito, mas mabilis na makakatugon ang ating mga opisyal sa mga traffic incident. Mas mapapalakas ang visibility sa mga pangunahing kalsada at masisiguro ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko sa buong lungsod. Yan, maraming salamat po, Mayor. Yung motor po na ibinigay, ito ba yung laging gamit ng ating mga UTMPS? Yes, partner. Actually, maraming nabigyan si Mayor. So, baka medyo maligaw sila. Hindi lang po pulis ang nabigyan. Hindi lang po pulis. So, nabiyayaan pala tayo ng ating City Mayor. Maraming salamat po. Yes, ang napaka-supportadong Mayor natin. Maliban dyan, partner, ay meron po tayong announcement. Inaanyayahan po natin ang lahat ng mga legal gun holders na makibahagi po tayo sa License to Own and Possess Firearms o yung LTAF Caravan po. Gaganapin po yan sa February 20, 2026. Bukas po ito ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Activity Center Ayala Malls, Harbor Point. Ang aktibidad na ito ay bukas po para sa publiko. Lahat po tayo ay pwedeng pumunta. Ito po ay ang pagkakataon ng ating mga gun holders na maasikaso ang kanilang mga LTAF-related concerns sa iisang lugar lamang po. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan po tayo kina Sir Justin or Luigi sa numerong 047-252-4294 o 047-252-4708. Muli po, 252-4294 and 252-4707. Muli po inaanyayahan po natin ang lahat
ng mga responsableng gun owners. Kita-kits po tayo bukas sa LTAF Caravan. Yes, partner. Mukhang pupunta rin ako dyan. Yes, kasi kailangan oo. kong i-renew ang aking personal firearms. Dapat lang, kasi tayo ay responsible Yes. citizen of the Actually, Philippines. naka-safekeeping ang aking baril sa Kabanggan. So, bukas, kailangan ko na talagang makapag-ano ng LTO. Yes. At para naman sa ating PNP Good Deeds, Police NARS ng Cabalan nakilahok sa Joint Medical Mission para sa komunidad. Ipinamalas ng Police NARS ng Police Station 4 na si Police Master Sergeant JC Ventura ang kanyang malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa Joint Medical Mission ng Olongapo City at New Cabalan. Layunin ng nasabing aktibidad na makapaghatid ng libreng medical consultation at gamot sa mga kababayan na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Personal na inasikaso ni Police Master Sergeant Ventura ang pagkuha ng vital signs ng ating mga kababayan sa ginanap na medical mission. Ayan, partner, kaibigan natin yan. Kaibigang tunay. Yes, isang nurse, si Police Master Sergeant JC Ventura. Yes. At bukod po dyan sa ating ginanap, no, kung si PMSG Ventura ay nag-Valentine's Medical Mission, karamihan naman po ng ating mga police stations ay nagkaroon ng activity or community activity nung time na yan ng Valentine's Day. Tayo kasi wala tayong partner, nasa bahay lang ata tayo. Dahil wala tayong Valentine's joke. Pero sila po ay gumawa ng activity, magkakaibang activity para po maipaabot sa ating mga komunidad kung gaano kahalaga ang pagmamahalan sa ating bansa o bayan. Yes, partner, isa na dyan na yung mga naulila nating mga asawa ng kapulisan. Ay hinarana at binigyan ng bulaklak at cake. Yung iba naman po hinarana ang mga teachers sa paaralan. Yes. At yung Police Station 3 naman. Mga babaeng vendor. Yes, mga vendor dyan. At syempre yung OCMFC, huli, pero di kulong. Yes, oo, sa kanilang checkpoint. No, nag-checkpoint po sila. Ang akala po ng lahat ng huhuli, hindi po nila alam. Mamimigay lang po ng bulaklak. Yes, may nabasa nga ako sa ano. post natin. Sabi niya, paki-delete po, hindi ako nabigyan ng bulaklak. Sa susunod na taon na lang po, ma'am. At yan po ang aming accomplishment on community engagement at intensified information operation para sa inyo mga ka-okay. Ang lahat ng mga aktibidad na ito ay bahagi ng aming adhikain na isulong ang mga programa ng Philippine National Police sa pamamagitan ng Community Affairs and Development. Kaya naman hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo nating mapalapit sa ating mga kababayang Olongapenyo ang serbisyo publiko ng Police po. Sa pagpapatuloy, dumako naman po tayo sa pamimigay ng mga safety tips para sa ating mga ka-okay na talaga namang kapaki-pakinabang lalo na sa panahon ngayon. No, katatapos lang ating Valentine's, no, meron naman po tayong susunod pa na mga okasyon. Isang ligtas at mapayapang pamayanan ang layunin ng ating mga kapulisan. Ngunit sa kabila ng ating pagpupunyagi, patuloy pa ring umiiral ang iba't ibang uri ng kriminalidad. Isa na rito ang tinatawag natin na pickpocketing o yung pagnanakaw sa pampublikong lugar. Yes, partner, at karaniwan ito sa mataong lugar tulad ng palengke, terminal at mga pampublikong sasakyan, pabilis, tahimik at madalas ay huli na bago mo pa mapansin. Pero partner, sila po muna ay bibitinin natin ng bahagya sapagkat tayo po ay muling magbabalik pagkatapos lamang ng ilang paalala. Tayo po ay muling nagbabalik sa Balitang Pulis Cebu. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At partner at mga ka-okay, narito ang mga safety tips upang maiwasan ang pagiging biktima ng pickpocketing o pandurukot. Una na nga dyan, panatilihing nasa harapan ang bag o gamit. Kung ikaw ay nasa mataong lugar, ilagay ang bag sa harapan ng iyong katawan. Iwasan ang pagbitbit nito sa likuran. Iwasan din po natin maglabas ng mga mamahaling gadget o yung mga mamahaling cellphone o yung mga gamit natin na mahal sa pampublikong lugar. Huwag po tayo magpakita ng cellphone, alahas, pitaka habang po tayo ay nasa kalsada o sakay po tayo ng mga pampublikong sasakyan o yung mga jeep po or tricycle. Yes, partner, wag tayo magbibilang din ng pera. Yes. Baka nasa publiko tayo, nagbibilang tayo ng malaking halaga. Nag-i-invite po tayo. Yes, tempting yon. Huwag ilagay ang cellphone o putaka sa likurang bulsa. Ito ang unang tinitingnan ng mga mandurukot. Gamitin ang harapang bulsa o itagong maigi sa bag na may zipper. Maging mapagmasid po tayo sa ating kapaligiran. Obserbahan po natin yung mga taong nasa paligid po natin. Kapag po meron na tayong kahina-hinalang kilos na napapansin, lumayo po tayo agad o humingi po tayo ng tulong. Yes.
Mag-ingat sa mga sadyang gumugulo ng atensyon. Karaniwang taktika ng mga magnanakaw ang manggulo. May makikipagsiksikan o sadyang magtatapon ng bagay para ilihis ang iyong atensyon. Yes, Yung karamihan iba dyan yung nagtatanong kunyari. Tsaka yung laglag baryagang. Yes, oo. Tapos minsan Siksik po, gang, yung sisiksikin ka nila, no? kumakain kayo sa restaurant, nakapatong lang dyan. May parang bubunggo. Tapos yung isa, Meron yun ang nga. kukuha, oo. Yes, kaya po, doble, tripleng pag-iingat po mga ka-okay. Kung may kahinalang pangyayari, report po agad natin sa pinakamalapit na police station or tumawag po tayo sa 3 numero lamang po. Tandaan po natin, 911. At humingi po tayo ng tulong sa mga tao na nakapaligid po sa ating katulad po ng mga pulis na nakadeploy at mga gwardiya para po tayo agad ay matulungan. At partner, gusto nating i-remind na yung pag may mga nangyayari tapos ang unang ginagawa ay mag-post sa social media. Yes, wag po nating ugaliin yun. Lalo na po yung mga aksidente. Unahin po natin sana na humingi ng tulong ng ambulansya, ng rescuer para po yung biktima po ay agad po nating maibsan yung kanyang sakit na nararamdaman. At partner, syempre wag kalimutang i-report ito sa pinakamalapit Yes. na police station. Sabi nga nung nakaraang nagradyo kami na kasama namin ng taga-cybercrime, imagine mo po na scam siya and then nag-post siya online. Ngayon may nag-reply sa kanya na tutulungan siya na humihingi ng halaga. Binigyan niya, yun pala scammer ulit. Yes. So sobrang, alam mo yung double kill yun. Yes, oo. Pero wala, hindi siya nag-report sa sa pulisya. Ang pinag-reportan niya po is social media. Kaya po paulit-ulit po namin itong ginagawa na ay pinapaalala sa inyo na bago po ang social media or kapag nakapag-post na po tayo, isunod po natin agad ang police station. Pero mas maganda po, police station muna. And kung gusto mo po talaga mapabilis, pwede naman po. 911. Kaya lang po, lagi po natin tatandaan yung Data Privacy Act. Huwag po Yes. tayo basta-basta nagpo-post ng mga mukha nang wala naman po tayong... Yes, lalo na yung mga aksidente, hindi po tayo pinapahintulutan na mag-post niyan. Pwede po tayo mag-share ng live kung kailangan po talaga nating humingi ng tulong na hindi natin alam kung paano hihingi ng tulong. Yeah. Yun pwede po. Pero yung sabihin po natin na magla-live lang tayo para active po ang community, hindi naman na po tama na dapat yun ang unahin natin. Dapat unahin po nating makatulong sa gobyerno at sa taong na aksidente or nanakawan. Yes, partner, katulad nung karaan, imagine, nawawalang bata, tapos ipopost mo lang online, walang reported, partner. Sobrang verify po ito ng kapulisan natin sa barangay, wala din pong reported sa Oo, kanila. nagdudulot naman yan yung mga ganyang fake news ng kaguluhan sa community, lalo na dito sa Olongapo, na wala naman pala ganong reported at wala naman po pala talagang ganong nangyayari. Pero yung mga magulang at yung ating mga community, lalo na yung mga kabataan, is nag-worry agad. So nagdulot kagad sila ng usap-usapan at kaguluhan. Siyempre, pag-aalala sa Opo, Olongapo. sa maraming tao. Oo, Yes, sa maraming partner. tao. Lalo na sa mga magulang. Bukod dyan, partner, medyo sa Olongapo City po ngayon ay meron po tayong mga insidente ng theft or pagnanakaw na medyo syempre nakaka-alarma po. Kaya sana po lahat ng establishments natin ay talagang may guard at CCTV, partner. Ito ay hindi fake news. Totoong nangyayari. Yes po, totoo Oo. po. Meron po tayong mga insidente ng theft at medyo sunod-sunod nga, nakakalungkot naman na despite na yung mga kapulisan natin ay nandiyan dyan, nakabantay, pero talagang may mga nananakawan po. Katulad na lang, partner, bumili kami ng O-Save kasi syempre mura o nag-endorse. Bumili kami sa Subic, bumili po ako ng cheese. Pagpunta ko dun sa cheese, ang sabi sa akin ng bantay, tinago nila kasi yun pala, nanakawan sila ng cheese. Kasi bakit? Wala po silang guard. Napakalaking bagay po. Yung cheese na yun nakalagay sa dulo. So ang dali, kukuha, itatago niya lang dahil maliit, lalabas na siya. So hindi napapansin ng counter na nasa kabilang side pa. So kaya po yun, talaga pong alam ko sinasama na sa ordinance yan na kailangan may pag-establishment, meron kayong security guard bukod po sa CCTV. At CCTV operator po, na ang pinakatrabaho lang niya, syempre gusto ko rin may mga, pwede ba magsabi ng name? May mga tayo dito, may mga convenience store na wala naman talagang guard. Pero meron silang 24/7 CCTV operator. Palabas pa lang yung magnanakaw, nakakatawag na ng pulis. Yes, partner. At huwag Oo. nilang kalimutan, like for example, wala pala silang numero ng police sa nila sa establishment. 911 lang po, pinakamadali pong tawagan yan, partner. And partner, ngayon, siyempre, ang kinakausap natin mga ka-okay, nagbibigay tayo ng safety tips sa mga nanakawan sa tao. Siguro dapat din tayo magbigay ng pahayag para sa mga gumagawa nito, partner. Sa tingin mo, ano ba yung mensaheng maibibigay natin sa mga gumagawa nito ng mga nagnanakaw ng... Minsan, iisipin mo, hindi mo masisi, nagnakaw ng pagkain ng mga anak nila eh. Minsan kasi, sa mga nakakasalamuha natin na gumagawa ng ganyan, hindi natin sila kasi mauudyo ka na gumawa ng tama kung alam nila sa isip nila at norms nila na yun yung tama nilang gawin dahil wala naman pwedeng tumanggap sa kanila. So,
ito lang ang gusto kong sabihin para sa inyo. Lahat ng tao nahihirapan at lahat ng tao ay nagkakaroon ng problema. So, dapat po tayo, matuto po tayong lumaban ng tama. Lumaban ng patas sa buhay. Kasi kung kinakailangan yung kumain, lahat din po ng taong nakakasalumuha natin ay kailangan din kumain. Kung meron tayong pangangailangan sa pera, pera lang din po ang umiikot sa mundo para mabuhay. So, dapat po maging patas po tayo. At doon naman po sa mga taong matataas masyado ang ere. Kung meron naman pong humingi ng tulong sa atin, kahit konti po, medyo babawan po natin yung ating konsiderasyon. Kasi karamihan sa mga nakakagawa ng ganyan is napagod ng makiusap or manghingi ng tulong sa komunidad. Yes, partner. Yung mga walang anuman talaga natin na wala na silang choice, yung walang makain ng pamilya nila. Pero ganito po, para po sa lahat ng ating tagapakinig, no? Kung makakalusot natin o makakalusot kayo or malulusutan nyo ang batas na wala, meron pong, nandiyan po yung Panginoon natin na nakikita lahat ng ginagawa natin at hindi dito natatapos sa lupa eh. Alam mo yun? Yes. May judgment po si God, matakot po tayo doon, and syempre po wag po nating maatim na pakainin ng pamilya natin ng galing sa nakaw. Galing sa nakaw. Oo. Alam niyo po, nagsisimula naman po ang lahat sa pinakamababa. Alam mo yung kung malalakas pa po yung katawan natin, kayang-kaya po nating humanap ng matinong trabaho. Yes, kaysa po magnakaw. Ayan po. At yan po ang ating mga safety tips for today na may meron po tayong napulot na aral at mag-iingat po tayong lagi mga ka-okay. Partner? Greet natin si Patrolman Rick Nuki ng Community Affairs and Development Unit, no? Ng happy birthday. Kahapon po ang birthday niya pero ngayon natin binabati. Nabusog Belated, kami nabusog kami. Yes. Maraming salamat at po. Meron pa magbe-birthday si Ma'am Ella Adolfo. Ayan, sa PMSG. 25. Advance happy birthday, Ma'am. At syempre ko congratulate po natin ang Olongapo City Police Office sa basketball team po na pinangunahan ng ating City Director kagabi. Kalaban ang City Mayor's Office, no? Nag-first runner-up po yan sa City kagabi. Yan, Sports League, no? No, pinapangunahan din niya ni City Director at syempre yung team leader po ng basketball team ng Olongapo, si Police Lieutenant Colonel Joan Sibayan. Sayang, hindi natin napanood, partner. Mukhang maganda yung laban. Maganda yung laban talaga. Kasi ang kalaban nila ay yung office ni City Mayor. Talagang hindi pa mapapatalo. Hindi talaga magpapatalo ang ating lungsod ng Olongapo. Syempre, congrats na rin natin sila. Congrats po sa team ng ating City Mayor. At syempre, maraming salamat po sa ating butihing mayor kasi kahit na first runner-up, ang laki ng panalo. Ay, magkano, partner? Bulong ko mamaya. Bulong ko mamaya. Sige. Ayan, tuloy na natin. Muli po congratulations po sa Olongapo City Police Office Basketball Team. At para maging update po sa ating Olongapo City Police Office activities and accomplishment, please follow our Facebook page at Police Gapo Disiplinado. And please give us your likes, comments, and shares sa aming Facebook account at Olongapo City Police. Diyan niyo po makikita ang aming mga conducted activities and accomplishments. Also, please follow our YouTube channel at Olongapo City Police Office. At syempre, kung saan po tayo nakikinig ngayon, 97.5 DWOK FM. At nais din po naming i-promote ang programang Sumbong Nyo, Aksyon Agad, Lunes hanggang Biyernes 12:30 hanggang 1:30 ng hapon. Ganon din ang official Facebook page ng Philippine National Police at Police Regional Office 3 at ang Police News Network Facebook page. At yan po ang hatid naming mahahalagang impormasyon mula sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig at sa aming programa ngayong umaga. Laging tandaan, ang usaping kaligtasan ay usapin ng bawat mamamayan. Ako po ang inyong Police Gapo Police Staff Sergeant Maria Victoria Mamasig. Muli ang pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director Police Colonel Richie R. Claraval. Kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa pamunuan ng Subic Broadcasting Corporation at sa himpilan ng 97.5 DWOK FM. Sa aming station manager, Ma'am Amelia Jane Gordon, kay DJ Miko, kay Sir Andrew, at sa mga OJT po from Gordon College. Thank you for giving us a valuable opportunity to amplify our Police Gapo accomplishment reports and activities. At syempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang pagsuporta sa amin upang maitaguyod ang aming layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa aming pinakamamahal na lungsod, dito po sa lungsod ng Olongapo. Ako pong muli si Police Master Sergeant Rosalyn V. Ferrer. At
At magsama-sama po tayo sa susunod na Huwebes upang makinig ng ating programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang sa Balitang Pulis Gapo!